Masama ang loob ni Vice President Sara Duterte dahil sa paninira ng ilang kongresista sa ilang empleyado ng Office of the Vice President sa nagpapatuloy na pagdinig sa Kamara ukol sa paggamit ng pondo ng OVP. Muling binigyan diin ng bise na politically motivated ang mga nasabing hearing. Si Jason Rubrico sa report. The hearings in the House of Representatives are politically motivated. Yan ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte laban sa nagpapatuloy na pagdinig sa House of Representatives kaugnay sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Aniya, nagsimula ang lahat nang magkita noong nakaraang taon ang mga miyembro ng Makabayan Bloc at si House Speaker Martin Romualdez. At mula noon, aniya, ay inaatake na ang pondo ng OVP, partikular na ang confidential funds. Matatandaan na ipinaubaya na ng bise sa Kamara ang magiging pondo nila sa taong 2025. Dahil dito, aniya, ay nagkaroon ng pagdinig ang House Committee on Good Government and Public Accountability na ayon sa bise ay hinahanapan lang siya ng mali para ma-impeach. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President. Pero ang ikinasama ng loob ni Vice President Duterte ay ang pandadamay ng ilang kongresista sa mga empleyado ng kanyang tanggapan. Mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadamay yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. Kaugnay nga niyan ay nabanggit ng bise ang pangalan ni Liza Marcos. It's politically motivated, ma'am. Kasi hindi ko alam kung anong kinagalit ni Liza Marcos sa akin. Muli namang naitanong sa bise kung may plano na ba siya sa 2028 presidential elections. December 2026 would be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. Pero kamakailan lang ay may payo ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umalis na ito sa politika. Ito ang naging sagot ng bise. Darating tayo doon, ma'am. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone, hindi lang 32.2 million. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. Kaugnay naman sa 2025 midterm elections, may paalala naman si Vice President Sara Duterte sa mga botante laban sa mga party list na nasa ilalim ng Makabayan Bloc, lalo na ang ACT teachers. Sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan niyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. Sa iba namang mga Makabayan Bloc na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTF-ELCAC kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Sa ngayon ay wala pang ine-endorso ang bise para sa pagkasenador. Samantala, may pahayag naman si Vice President Sara kaugnay sa pagsuko ng spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy. It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na, ma-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.